Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2491-2495. Ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Kung hindi niya sasabihin, sinabi na ito ng Master hanggang sa puntong ito. Kung ito ay tulad ng sinabi ng Master, kung gayon siya ang magiging makasalanan ng Yunmen. Hindi niya talaga matiis itong kaldero. Puno ng gusot na sakit ang mukha ni Dugu Hui, nagpupumiglas siya. Sa oras na ito, tumingin si Yun Changsheng kay Dugu Hui at sinabing, Hui, tama ang sinabi ng iyong amo, at hindi naman ito pinalaki. Sa katunayan, maaaring mas seryoso ang bagay kaysa sa sinabi ng iyong amo. Sa pagkakataong ito ang iyong Panginoon ay pumunta sa nakakalat na walang kamatayang espasyo, ngunit nakatagpo ng tulad ng isang masamang lotus ng dugo. Maaaring hindi mo alam na may masamang gawain sa likod ng bagay na ito, na kumalat sa immortal na mundo. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, masisira ang Yunmen ko. Ito ay hindi biro sa lahat. Nagulo ang isip ni Dugu Hui, at blanko ang buong tao. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya, na si Yunmen ay mawawasak. Alam niyang hindi na niya ito maitatago. Ang kabigatan ng bagay ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kinaikit niya ang kanyang mga mata sa sakit at sinabi sa kanyang puso, Xingshi kapatid, pasensya na. Hindi ako ang nagtaksil sa iyo, ngunit ito ay tungkol sa buong Yunmen. Hindi ko maaaring saktan ang buong Yunmen, at hindi ko maaaring saktan ang aking Panginoon, Dugu. Itinaas ni Hui ang kanyang ulo, binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang master na si Yang Yiu, at sinabi na may masakit na mukha, ito ay Xingshi kapatid. Boom! Lumakas ang isipan ni Yang Yiu, at ngayon ay siya na ang manginig. Xingshi. Ilang Xingshi. Malinaw na si Dugu Hui ay nagsasalita tungkol sa kanyang anak na si Yang Xingshi. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mas gugustuhin ni Dugu Hui na bugbugin kaysa magsalita ng kahit ano, ito pala ay pinuprotektahan niya si Yang Xingshi. Huff, huff, huff. Napakatahimik ng eksena, tanging ang mabigat na paghinga ni Yang Yiu. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod si Yang Yiu at pumasok sa bulwagan, at sinabi ng hindi lumilingon, pumasok. Ang pangungusap na ito ay malinaw na sinabi kay Dugu Hui. Sa oras na ito, napagtanto din ni Wang Zhongren at Wu Jian ang kabigatan ng bagay. Bagamat hindi nila ito masyadong narinig, halos alam din nila ang nangyari. Parang ang Blood Lotus ay isang uri ng masamang bagay, ngunit ito ay natuklasan ng isa pang master mula sa Dugu Temple ng panganay na kapatid, at ang Blood Lotus ng panganay na kapatid ay nagmula sa junior brother na si Yang Xingfu. Ngayon ang problema ay medyo malinaw. Sa isipan ni Wang Zhongren at Wu Jian, ang nakababatang kapatid na si Yang Xingfu ay nasa malaking problema. Naiintindihan nila ang kalubhaan ng master, habang sina Tuan Chuan, Yuan Yuan at Uyang Lele ay nagsisimula ng mag-alala tungkol sa nakababatang kapatid na si Yang Xingfu. Galit na galit si Itai, ito ang unang pagkakataon, at makikita na ang kabigatan ng bagay na ito. Ngunit walang sinisi ang panganay na kapatid na si Dugu Hui sa pagtataksil kay Yang Xingfu, sa pag-aakalang sinabi lang ng ama at ng amo na tiyuhin na kung magkamali, maaapektuhan nito ang buong daigdig ng engkanto, at maging ang buong Yunmen ay nasa krisis. Kung itinago pa ni Dugu Hui ang katotohanan para kay Yang Xingfu sa oras na ito, hindi nito pinuprotektahan ang nakababatang kapatid, ngunit katangahan. Kaya walang sinisisi ang panganay na kapatid na si Dugu Hui, dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nabugbog. Lumapit sina Wang Zhongren at Wu Jian at tinulungang makatayo si Dugu Hui. Kuya, kamusta? Tanong din ni Tuan Chuan at Yuan Yuan na may pag-aalala. Pilit nang umiti si Dugu Hui at umiling, okay lang, hindi ginamit ni Master ang magic power niya sa akin, huwag kang mag-alala, maghintay ka dito, papasok ako at kukunin ko si Master. Totoong hindi niya ginamit ang kanyang magic power, ngunit nabali niya ang ilan sa kanyang panloob na buto at nagluwa ng ilang subo ng dugo. Bilang panganay na kapatid, alam ni Dugu Hui na siya ay may hindi maiiwasang pananagutan, at gamaan ang pakiramdam niya matapos siyang bugbugin ng amo. Sa bulwagan, naupo si Yang Yian na may pait na puso. Sina Yun Changsheng, Xing Chenzi, at Jiazi ay nasa tabi niya, ngunit hindi nila alam kung paano aliwin si Yang Yian sa sandaling ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang dugong lotus ni Dugu Hui ay nagmula kay Yang Xingfu. Mahirap talagang harapin ang bagay na ito. Pero hindi ko alam kung paano nakuha ni Yang Xingfu ang Blood Lotus. Binigyan ba ito ng iba? O kaya? Ang tanong na ito ay talagang mahirap sabihin. Kuya, ikaw at si Jiazi ay pumunta sa Xingyu Hall at suriing mabuti. Suriin para sa akin ang mga lugar ng paglilinang ng iba pa niyang mga anak. Huwag silang pabayaan dahil lang sa mga anak at alagad ko sila. Ang bagay na ito ay napakahalaga at hindi dapat basta-basta. Sabi ni Yang Yian sa malalim na boses. Oo, sagot ni Jiazi, tumanggo si Yun Changsheng, at umalis agad ang dalawa. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yiu kay Xing Chenzi at sinabing, ikalawang senior brother, kontaken si Sister Mei para makita kung natagpuan na si Xinger. Okay, sagot ni Xing Chenzi at kinuha ang communication talisman para makipag-usap.
Sa oras na ito, si Dugu Hui ay nakapyang papasok sa bulwagan at muling lumuhad sa bulwagan. Guro, kasalanan ko ang lahat. Bilang panganay na nakatatandang kapatid, hindi ko inalaga ang mabuti ang aking nakababatang kapatid. Huwag sisihin si junior brother Xingfu. Tama na. Boom! Si Yang Yiyo ay umungal, at pinagpira-piraso ang mesa ng tsaa gamit ang isang palad, at malamig na sinabi, alam mo pa rin na ikaw ang pinakamatandang kapatid na lalaki. Bakit hindi mo ito iulat kung alam mong ito ay isang masamang bagay? Hindi mo ba mahahanap ang iyong tiyuhin at pangalawang tiyuhin kapag wala ako? Alam mo ba na ito ay hindi pag-ibig, ngunit pinsala? Kalimutan ito, walang kabuluhan na sabihin ito ngayon. Sabihin mo sa akin ang lahat, paano nagkaroon ng Blood Lotus ang rebelding anak na iyon? Ibinaba ni Dugu Hui ang kanyang ulo at sinabing, mga 1,000 taon na ang nakalilipas, hinanap ko si junior brother Xingfu, ngunit nalaman kong ang kanyang paglilinang ay mabilis na bumubuti, ngunit ang kanyang hininga ay napakabagbag damdamin, at may masamang espiritu sa kanyang katawan. Nang magtanong ako, inilabas niya ang 3 lotuses na ito ng dugo. Sinasabing, nais daw niyang pagbutihin ang kanyang pagtatanim, kaya may nagbigay sa kanya ng 10 halaman, at kinuha niya ang 7. Ang natitirang 3 ay kinumpiska ko. Noong una ay naisipan kong sabihin kay Master ang tungkol dito, ngunit nakiusap si junior brother Xingfu sa akin, sinabing hindi na niya ito kukunin muli, at hiniling sa akin na huwag sabihin kahit kanino, kaya natapos na ang usapin. Hindi inaasahan ng alagad na magiging ganito kaseryoso ang usapin. Ang lahat ng pagkakamali ay kasalanan ng alagad. Bata pa si junior brother Xingfu, mangyaring huwag siyang sisihin, guro. Bakit hindi sumama sa iyo si Xingfu noong lumabas ka para maglakbay? Tanong ni Yang Yiyo sa malalim na boses. Dugo. Sinabi ni Hui, nagpunta ako upang hanapin si junior brother Xingfu, ngunit sinabi niyang hindi siya makakapunta. Gusto niyang tanungin si Elder Duan tungkol sa paraan ng anteng-anteng, kaya hindi siya sumama sa amin. Naantig ang puso ni Yang Yiyo, yung Elder Duan. May isang elder na nagngangalang Lei sa Elders Council na nagngangalang Duan Wu. Sumagot si Dugu Hui, ngunit pagkatapos niyang magsalita, si Dugu Hui ay natigilan saglit, ngunit pagkatapos ay nag-react siya at napabulalas. Guro, ang pinagmulan ba ng dugong lotus ni junior brother Xingfu ay nauugnay sa Elder Duan na ito? Naisip ito ni Yang Yiyo at napagtanto na mayroon ngang isang elder na nagngangalang Duan sa grupo ng mga elder, ngunit hindi niya ito maalala ng malinaw. Napakaraming tao sa Yunmen, at hindi niya matandaan ng malinaw ang lahat. Guro, naaalala ko na ang elder na nagngangalang Duan at junior brother Xingfu ay naging napakalapit sa paglipas ng mga taon. Kung dito nanggaling ang Blood Lotus ni junior brother, maaaring may kaugnayan ito sa elder na ito na nagngangalang Duan. Nagmamadaling sabi ni Dugu Hui. Hindi niya ito iniisip noon, ngunit ngayon ay nagkaroon na talaga ng epekto. Si Duan Wu ay miyembro ng mga matatanda at isang master ng enlightenment. Normal para kay junior brother Xingfu na humingi sa kanya ng payo tungkol sa paglilinang. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanila ay humihingi ng payo sa mga matatanda tungkol sa paglilinang, ngunit kinuha ni Yang Xingfu ang Blood Lotus, na naiiba. Naisip din ito ni Yang Yiyo. Ayon kay Ji Yazi, si Ji Wuxin at Ji Wuhua ay lihim na nagsimulang maglatag sa mundo ng mga engkanto mahigit 7,000 taon na ang nakalilipas. Kung iisipin mo ito sa ganitong paraan, posible ang anumang bagay. Nang ang elder na nagngangalang Duan Wu ay nipino ang alyansa ng engkanto, siya ay kinaladkad sa tubig ng mga tao ni Ji Wuxin, at sa gayon ay dinadalisay niya ang alyansa ng engkanto sa hinaharap. Kung ang Yunmen ay pinagsama sa ilalim ng utos ng may bahay, natural para sa puwersa ni Ji Wuxin na makapasok sa Yunmen. Bilang isang elder ng Yunmen Elders Council, si Duan Wu ay may lakas at katayuan, kaya natural para sa kanya na makipag-ugnayan sa kanyang anak na si Yang Xingfu. Kilala ni Yang Yiyo ang anak ni Yang Xingfu. Isa siyang introvert na hindi gaanong nagsasalita kapag weekdays. Ang kanyang talento sa paglilinang ay bahagyang mas mababa sa mga bata, na humantong sa kanyang mabagal na paglilinang. Kahit na ang kanyang nakababatang kapatid na si Yang Yuanqing, na dumating mamaya, ay naabutan siya. Sa kasong ito, humingi siya ng isang pambihirang tagumpay. Kung bibigyan ni Duan Wu ang kanyang anak ng masasamang kasanayan at Blood Lotus na maaaring mabilis na mapabuti ang kanyang paglilinang, magiging madali siyang kaladkarin pababa. Siyempre, ang lahat ng ito ay haka-haka, ngunit hindi ito walang dahilan. Snowcat, sumigaw si Yang Yiyo sa bakanting bulwagan sa napakalamig na boses. Sa sumunod na segundo, isang puting ilaw ang kumislap at ang Snowcat ay lumitaw sa anyo ng tao. Puntahan mo si Elder Duan Wu, isang miyembro ng Elders Council. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon niya. Diretsahang sabi ni Yang Yiyo. Mahinang sagot ni Zumao at nawala. Tulad ng para sa mga matatanda, dahil may nagdulot ng gulo noong sila ay pinagsanib pa lamang, hiniling ni Yang Yiyo kay Zumao na lihim na suriin ang mga detalye ng lahat ng matatanda ng Refining Immortal Alliance. Hindi dapat maging mahirap na hayaan si Zumao na suriin ngayon. O magkakaroon ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pinamunuan ni Zumao ang Dark Knight Palace.
Sa paglipas ng mga taon, sa pagdaragdag ng Ghost Army ng kanyang ika-4 na apprentice na si Meng Tian, mabilis na umunlad ang sistema ng katalinuhan. Umaasa na siya ngayon na ang elder na ito na si Duan Wu ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Kapag may problema, maaaring malaking problema. Inis na inis si Yang Yiyu nang walang dahilan. Kabanata 2472 Demon God Blood Sacrifice. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Zumao at direktang lumitaw sa tabi ni Yang Yiyu at sinabing, medyo may problema talaga si Duan Wu. Nalaman ng intelligence team ko na si Duan Wu ay ipinanganak mula sa side branch ng pamilya Duangan, ngunit maaga siyang sumali sa Lianzhou Xianmeng at gumawa ng ilang kontribusyon sa Lianzhou Xianmeng. Matapos sumanib ang Lianzhou Xianmeng sa aking Yunmen, masigasig na nagtrabaho si Duan Wu. Lumahok si Duan Wu sa ilang panlabas na digmaan ng Yunmen at nasugatan. Kaya naman, nakapasa si Duan Wu sa lihim na pagsubok ng intelligence team. Ngayon ang tanging pagkakakilanlan ay si Duan Wu ay ipinanganak sa pamilyang Duangan. Walang problema sa ibang bagay. Pamilya Duangan, bulong ni Yang Yiyu sa sarili. Sinira niya ang buong pamilya Duangan at inagaw ang mga mapagkukunan ng Fairyland ng pamilya Duangan. Sa mga miyembro ng matatanda na lumabas, nandyan ba si Duan Wu? Tanong ulit ni Yang Yiyu. Oo, ngunit ang lahat ng mga tauhan ay ipinatawag upang bumalik sa Yunmen. Ang ilan ay nakabalik na, at ang ilan ay nasa daan na. Sabi ni Zumao. Alam mo ba kung saan naglakbay si Duan Wu? Tanong ulit ni Yang Yiyu. Sabi ni Snowcat, magtatanong ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos niyang sabihin iyon, at nagsimulang makipag-ugnayan sa kanyang mga nasasakupan at tauhan ng panektik ng palihim. Ang susunod na Snowcat ay nagmulat ng kanyang mga mata at sinabing, ang lugar kung saan naglakbay si Duan Wu ay ang lumang pugad ng pamilya Duangan, at sina Shinger at Duan Wu ay lumabas ng magkasama. Sa sandaling sinabi ito, biglang naramdaman ni Yang Yiyan ang isang itim na screen sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay umindayog, at siya ay halos himatayin. Dali-dali siyang tinulungang tumayo ni Snowcat at maayos naman siya. Huminga ng malalim si Yang Yiyan, huminto at nagsabi, okay lang ako. Pagkatapos ay sinabi niya na may layuning pumatay, pupunta ako sa Fairyland ni Duangan. Pangalawang kapatid, patuloy mong suriin ang bawat pulgada ng Yunmen. Kung may aalis, abisuhan mo ako. Bukod pa rito, huwag mong hayaang kumalat ang bagay na ito sa nayon. Gayon din, mula ngayon, ikulong sina Dugohui at Tuan-Tuan at ang iba pa sa templo ng mga ninuno para sa pagmuni-muni, at hindi sila pinapayagang bumisita sa piani kung wala ang aking utos. Palabasin ang sinuman sa kanila. Ang nayon na tinutukoy ni Yang Yiyan ay ang Earth Village ng Inner Gate, kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Ayaw niyang mag-alala ang lahat. Tulad ng para sa pagkulong sa ilang mga bata, ito ay isa ring uri ng proteksyon. Hindi malinaw ang sitwasyon ngayon. Kung talagang nakumpirma na may problema si Duan Wu, hindi natin alam kung ano ang nagawa niya sa Yunmen sa kanyang posisyon bilang isang elder group sa loob ng maraming taon. Dapat tayong maging magbantay. Ang pangunahing punto ay ayon sa katalinuhan ni Zumao, lumabas sina Duan Wu at Yang Xingfu para maglakbay ng magkasama, at pumunta sila sa lumang pugad ng pamilya Duangan na winasak niya noon. Ngayon ay talagang mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Nag-aalala siya sa kanyang anak na si Yang Xingfu, at hindi siya mapakali sa sandaling ito. Sasamahan kita, sabi ni Zumao. Sinulyapan ni Yang Yiyu si Zumao, na puno ng pag-aalala ang mga mata, at sinabing, manatili ka at tulungan ang panganay at pangalawang kapatid na masusing suriin ang bawat disipulo ng Yunmen para sa akin. Simula ngayon, papasok lang si Yunmen pero hindi aalis. Kapag ang sinumang alagad ay natagpo ang may anumang di pangkaraniwang paggalaw, sila ay direktang tatatakan at ikukulong. Kung mayroong anumang pagtutol, kahit na sino ito, sila ay papatayin ng walang awa. Pagkatapos magsalita, kumislap si Yang Yiyu at diretsyong nawala sa bulwagan. Nang muli siyang nagpakita siya sa lugar kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Lumabas siya sa pagkakataong ito para maghanap ng dalawang katulong. Ang lumang willow tree at ang black lotus. Ang itim na lotus ay nagsasanay sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Matapos lumitaw si Yang Yiyan, binuksan ni He Lian ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Isang bagay. Nakita rin ni He Lian ang pagkabalisa sa mga mata ni Yang Yiyan. Well, kailangan ko ng tulong mo, sumama ka sa akin sa Duangan Fairyland. Diretsyong sabi ni Yang Yiyan. Okay, hindi nagtanong si He Lian, at diretsyong pumayag. Pagkatapos ay humakbang si Yang Yiyan patungo sa matandang daost at sinabi sa matandang puno ng willow, Senior Willow, kailangan ko ang iyong tulong, sumama ka sa akin. Pagkatapos, napakaraming taon ng paglilinang, kasama ang lilang tubig ng buhay na ibinigay niya sa matandang puno ng willow, alam niya na ang lumang puno ng willow ay maaaring umalis sa bundok ngayon. Sa sumunod na segundo, ang matatayog na sanga ng willow ay pumutok sa 7 kulay, at ang malaking matayog na puno ng willow ay naging isang kaakit-akit na babae sa makulay na halo. Hehe, kuya yun, napakagulo ng emosyon mo. May na-encounter ka ba? Mapang-akit na ngumiti ang matandang puno ng willow. Hindi ito tiyak ngayon, ngunit isang bagay ang tiyak na ito ay talagang isang nakakalito na bagay.
Sabi ni Yang Yian, at hindi niya maipaliwanag na ikinonekta sina Duanwu, ang kanyang anak na si Yang Xingfu at Ji Wuxen. Ang kanyang anak, walang sino man ang pinapayagang manakit. Ngunit higit pa rito ay takot. Takot na malagay sa gulo si Yang Xingfu. Kaya pumunta siya upang hanapin ang Old Willow at Black Lotus, kung sakali. Hindi na siya makaupo pa, at hindi inaasahan na ipapatawag niya si Duanwu at ang kanyang anak na si Yang Xingfu sa isang tawag lang. Sina Sister Mei, Little Phoenix, at Ziisho ay talagang nagpunta para hanapin si Yang Xingfu, at ngayon ay malamang napupunta sila sa Fairyland ni Duangan. Natatakot siya na pagkatapos na tumakas ang kaluluwa ni Ji Wuxen sa Fairyland, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Tiyak na tila may malaking problema ngayon si Duanwu. Hehe Terena, lalabas lang si ate para mag-exercise. Nakita ni Old Willow na si Yang Yiyo ay nasa masamang mood at napaka-emosyonal, ngunit hindi siya nang ahas na asarin siya ng sobra. Terena. Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at direktang lumitaw ang isang portal ng kalawakan. Sunod-sunod na pumasok silang tatlo sa space portal at naglaho, dumiretso sa Fairyland ni Duangan. Ngayon lang siya umaasa na hindi na kailangan ng hula niya. Direktang lumitaw sina Yang Yiyo, Heilian at Lao Liushu sa mabituing kalangitan sa itaas ng Fairyland ni Duangan. Ang portal ng kalawakan na binuksan niya ay maaari lamang sumaklaw sa isang pangkalahatang saklaw, at hindi pa ito naabot ang antas ng katumpakan. Gayunpaman, hindi mahalaga kung kakayanin nito ang kalangitan sa itaas ng Fairyland ni Duangan noong nakaraan. Sa bilis ng kanilang paglilinang, magtatagal na lamang ang pagpunta sa Fairy Mountain Nest ng pamilya Duangan. Whoosh whoosh whoosh. Diretsyong tumalon silang tatlo sa kalawakan. Wala pang tatlong paghinga, nakarating sila sa mundo ng Fairy Mountain ng pamilya Duangan noong nakaraan, ngunit ngayon ay dapat na itong tawaging Yunxianyo. Dahil pagkatapos niyang sirain ang pamilya Duangan, ang puwersa ng buong Duangan Fairyland ay nangako rin ng katapatan sa Yunmen, at ang pangalan dito ay pinalitan ng Yunxianyo. Bagamat nawasak ang pamilya Duangan, ang mundo ng Fairy Mountain dito pa rin ang pinakamalaking fairyland sa buong Duangan Fairyland, at ito ay tinitirhan din ng libu-libong immortal at mortal. Nang dumating si Yang Yiyo at ang dalawa pa sa bundok ng engkanto ni Duangan, agad siyang napabuntong hininga. Dahil nakita niya na ang buong bundok ng engkanto ay puno ng dugo, at ang masasamang espiritu at hinanakit ay bumangon mula sa langit at dumiretso sa mabituing dagat. May nangyari. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo, at agad niyang naisip si Ji Wuxen, dahil bukod kay Ji Wuxen, wala na talaga siyang maisip na ibang makakagawa ng ganoon kalaking ingay. Kuya yon? Parang higit pa sa nangyari, napakalaking bagay, parang isinakripisyo ang buong daigdig ng bundok ng engkanto, ito ang paraan ng pag-aalay ng dugo ng Diablo, paanong ang daigdig ng engkanto ay magkakaroon ng ganoon kaluma at brutal na paraan. Ang kaakit-akit na lumang puno ng willow ay wala ng hip-hop na hitsura, at nagsalita na may hininga ng malamig na hangin. Ito ba ay magiging isang malaking demonyo? Tapos bulong niya sa sarili niya. Medyo namutla ang mukha ni Yang Yiyo, wala siyang pakialam sa sakripisyo ng dugo ng Diablo, ngunit iniisip niya ang kanyang anak na si Yang Xingfu, at iniisip ang pagdating ni Ji Wuxen dito. Nandoon ang anak ko, matapos pigain ang isang pangungusap mula sa kanyang mga ngipin, diretsyong nawala si Yang Yiyo at lumipad papunta sa Duangan Fairy Mountain World. Malapit na sumunod si Black Lotus nang walang sabi-sabi at kumunat ang noo. Ang babaeng binago ng matandang puno ng willow, na may makulay na katawan, ay naging daloy ng liwanag at pumasok din sa Duangan Fairy Mountain. Boom boom boom. Nakarinig si Yang Yiyan ng dagandong pagpasok niya sa Duangan Xianshan. Mula sa malayo, nakikita niya na sa gitna ng buong Xianshan, mayroong isang madugong masamang ilaw na mahigit 10,000 talampakan ang haba at dumiretso sa kalangitan. Shoo! Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng mga dragon at phoenix. Ngunit alam niya nang hindi iniisip na iyon ay sina Sister Mei at Little Phoenix. Oo nga, nakita ni Yang Yiyan ang isang 5 kuko na gintong dragon na may katawan na halos 1,000 talampakan ang haba at isang malaking phoenix na nagninangas na may apoy na nagbabadya sa dugong kasamaan. Mayroon ding 3 paa na gintong uwak na gumawa ng wow-wow sound. Ito ay walang alinlangan na isang ibon na may halong buhok. Boom! Si Yang Yiyan ay tumalon sa ambon ng dugo, at ang nagngangalit na masamang espiritu ay talagang tumataas. Diretsyo nitong binura ang katawan niya. Mabuti na lang at malakas ang kanyang dowsed power at hindi ito naapektuhan. Ang buong mundo ni Duangan Xianshan ay halos natakpan ng masasamang espiritu, at kumakalat pa rin ito. Nararamdaman ni Yang Yiyan na maraming tao ang namatay, hindi mabilang na mga immortal at mortal. At tulad ng sinabi ng matandang willow tree, ang buong mundo ng Xianshan ay isinakripisyo sa dugo. Pagdating niya sa gitnang lugar, nakita niya ang isang malaking altar. Ang buong altar ay napuno ng mga figure ng tao. Ang lahat ay nakaupo na naka-cross-leg sa paligid ng altar, ang kanilang mga kamay ay gumagawa ng kakaibang mga kilos, tulad ng isang uri ng spell. Sa gitna ng altar, ang isang tao ay nasuspine, ganap na nakabalot sa material na masasamang espiritu, at ang kanyang mukha ay hindi nakikita ng malinaw. Sa paligid ng napakalaking altar, ang mga masasamang espiritu ay bumuo ng umiikot na puyo ng tubig na tila bumubuo ng isang depensa.
Hindi mabilang na dugo at hinanakit sa pagitan ng langit at lupa ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon, at patuloy na nagtipon mula sa libu-libong milya ang layo, at sa wakas ay nagtipon sa figurang nababalot ng masasamang espiritu sa gitna ng altar. Si Sister May, Little Phoenix, at Zamo Bird ay nagbagong anyo sa malalaking katawan at galit na umaatake sa altar, ngunit tila hindi nila kayang basagin ang pagtatanggol ng masasamang espiritu sa labas ng altar. Kabanata 2473, ang paraan ng pagsasama-sama ng lahat. Pagkarating ni Yang Yian, nalaman ito ni Meijia at ng dalawa pa, tumigil sa pag-atake, at nagmadaling pumunta. Ang may halong buhok na ibon ay bihirang lumipad at sinabi sa isang tame na tono, ang mahinang manok ay dapat na mabilis na sirain ang depensa ng altar, pumasok at pigilan ang demonyong iyon, ang iyong anak ay nasa loob, at ang masamang demonyong iyon ay ang iyong anak na siyang Xingfu. Boom! Blanko ang isip ni Yang Yian. Hindi niya inaasahan ang resultang ito. Ang kanyang anak na siyang Xingfu ay talagang ang masamang demonyo sa gitna ng altar. O dapat itong si Ji Wuxian. Naramdaman niya, talagang hininga ni Ji Wuxian. Naisip niya, na pagkatapos makatakas ang kaluluwa ni Ji Wuxian, muli niyang i-condense ang kanyang katawan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis. At pinili niya ang teritoryo ng dating pamilyang Duangan, at kasama pa ang kanyang anak na siyang Xingfu. Sa oras na ito, ang puso ni Yang Yian ay ganap na nalilito, at ang mga pagbabago sa mga bagay ay wala sa kontrol. Nang marinig ang halong buhok na ibon na nagsasalita, naging paste ang kanyang ulo, at nawalan siya ng kakayahang mag-isip. Ang kanyang isip ay puno ng kanyang anak na siyang Xingfu at ang malaking demonyong si Ji Wuxian. Walang duda na si Ji Wuxian ay isang tunay na masamang demonyo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon para mahuli niya ang kanyang anak. Ano ang gagawin niya? Sa katunayan, pagkatapos makita ang anino ng demonyo sa gitna ng altar, alam na alam niya ito. Ano pa ang magagawa ni Ji Wuxian sa paghuli sa kanyang anak? Kailangan niyang buuin muli ang kanyang katawan. At alam din niya na ang kanyang anak na siyang Xingfu ay may espesyal na pangangatawan, na umaakit sa mga masasamang demonyo sa ilang aspeto. Sa huling pagkakataong nagkaproblema siyang Xingfu, ito rin ang dahilan. Sa pagkakataong ito ay mas mahirap, at nahulog siya sa mga kamay ni Ji Wuxian. Ito ba ay kapalaran? Dumudugo ang puso ni Yang Yiyo. Ano ang dapat gawin ni Yanzi ngayon? Lumapit si Ate May at sinabing. Nagising si Yang Yiyo mula sa isang panaginip. Alam niyang kailangan niyang sirain ang depensa ng altar sa lalong madaling panahon para sumugod para pigilan si Ji Wuxian at iligtas ang kanyang anak na siyang Yiyo. Sa oras na ito, hindi siya maaaring hayaan siyang mag-isip tungkol dito. Dapat niyang sirain ang depensa ng altar sa lalong madaling panahon upang pigilan si Ji Wuxian sa pagsasama sa kanyang anak na siyang Xingfu, o pagkuha sa kanyang katawan. Siyempre, alam niyang Yiyo na ang gustong gawin ni Ji Wuxian ay maaaring hindi kasing simple ng pagkuha sa kanyang katawan. Kung tungkol lang sa pagkuha sa katawan ng iba, makakahanap na lang siya ng immortal. Sa kanyang malakas na paglilinang, madali itong gawin. Huminga ng malalim at tumingin kay Sister May, Little Phoenix, ang may halong buhok na ibon, ang lumang willow tree at ang black lotus na lumapit at nagsabi, pahiram sa akin ng iyong magic power. Hiss! Natigilan ang lahat, at napabuntong hininga ang may halong buhok na ibon at hindi napigil ang magmura, mahina na manok, hinahanap mo ba ang kamatayan? Halos lahat ng naruroon ay umabot na sa ika-8 antas ng kaliwanagan, at kahit na ang ika-9 na antas ay hindi gaanong naiiba. Ang mahiwagang kapangyarihan nating lahat ay nasa iyo. Magpapakamatay ka ba? Walang oras. Pambihira ang kapangyarihan ng altar dito. Kailangan ko ang iyong lakas. Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking mga limitasyon. Ang aking anak ay hindi maaaring saktan ng masamang espiritu. Humanda ka, huwag mag-alinlangan, at mangyaring maniwala ka sa akin. Tumingin si Yang Yiyo sa matandang puno ng willow habang nagsasalita. Siya ay napakaseryoso at solemn dahil sa susunod ay kailangan niyang hiramin ang mahiwagang kapangyarihan ng lahat, na nangangailangan ng tiwala, at hindi ito isang ordinaryong paraan ng koneksyon. Maaaring mas angkop na sabihin na ito ay isang pagsasanib. Sa katunayan, sa lahat ng mga tao, tanging si Old Willow lang ang magkakaroon ng mga alalahanin, at wala ng iba, dahil lahat sila ay mga taong nakaranas ng buhay at kamatayan ng magkasama, at sila ang mga taong higit na nagtiwala sa isa't isa. Tanging si Old Willow lang ang bihira niyang makontak. Bagamat kinuha din ni Old Willow ang kanyang tubig ng buhay, sa teorya ay may mga paghihigpit siya sa Old Willow, ngunit ang Old Bayantia na ito ay isang nirvana creature mula sa God Realm, at hindi pa rin siya naiisip ni Yang Yiyo. Bukod dito, sa gitna ng karamihan, tanging ang Old Willow at Black Lotus lamang ang nakaabot sa lakas ng 9 Heavens of Enlightenment. Siyempre, hindi nila nakamit ang Heavenly Venerable in terms of realm. Ang lahat ay nasa 8 Heavens of Enlightenment, ngunit sa mga tuntunin ng lakas at paraan, lahat ng naruroon ay maaaring sumabog sa kapangyarihan ng labanan ng 9 Heavens of Enlightenment. Mabahong bata, tingnan mo ang ginagawa ng ate mo. Hinayla mo na ako sa tubig. May choice ka ba? Halika, Terra, ngayon, kahit mapunta ako sa impyerno, sasamahan ka ng ate mo. Sinumpa ni Old Willow si Yang Yiyo. Salamat.
Nagpapasalamat pa rin si Yang Yiyo. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, isinaaktibo ang walang kamatayang kristal sa kanyang katawan, biglang idinilat ang kanyang mga mata at umungal. Ang mundo ng 10,000, ang ugat ng lahat ng bagay, ay yamakap sa sansinukob, sinisipsip ang 10 direksyon, ang dakilang daan ay nagsanib, hiniram ang batas ng langit at lupa, halika. Sa isang tiyak na lawak, ang sinabi ni Yang Yiyan sa sandaling ito ay ang batas, at gayon din ang paraan, dahil siya ay nasa kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi ito pagmamalabos. Upang sabihin na ang batas ay sumusunod sa mga salita, at ito ay hindi isang pagmamalabos sa sandaling ito. Sa pagbagsak ng huling salitang, dumating, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang 10 kulay na halo, na kumakatawan sa halo ng 10 uri ng mga katangian ng langit at lupa. Ang mga bituin ay naging isang katawan ng enerhiya, naging 100 talampakan, at nabuo ang isang puyo ng tubig. Kung hindi ka papasok ngayon, kailan ka pa? Sa sandaling nabuo ang puyo ng tubig, umungal si Yang Yiyan. Ang maliit na phoenix ay sumigaw ng phoenix at lumipad patungo sa puyo ng tubig na nabuo sa puso ni Yang Yiyan ng walang pag-aalinlangan, at nawala sa isang iglap. Ngunit ito ay sa sandaling ang maliit na phoenix ay pumasok sa puyo ng tubig na nabuo sa dibdib ni Yang Yiyan na ang 10 kulay na higanteng ilaw na nagkatawang tao ni Yang Yiyan ay lumubog. Pagkatapos si Sister Mei ay nagbagong anyo bilang isang gintong dragon na may 5 kuko, umungal at lumipad. Sa susunod na sandali, muling tumaas ang aura ni Yang Yiyo. Wow! Ang ibong may halong buhok ay umol, na parang sinusumpa ang mahinang manok, at nag-transform din sa orihinal nitong 3 paa na gininto ang uwak at sumanib sa malaking katawan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ang itim na lotus ay nag-transform sa isang itim na lotus platform at tahimik na pumasok sa puyo ng tubig. Sa wakas, ang kaakit-akit na matandang willow tree ay tumingin sa gininto ang katawan ni Yang Yiyo na 100 talampakan na may komplikadong mga mata, at bamulong ng kaaway, at biglang kumislap ang buong katawan ng makulay na liwanag, at naging orihinal na puno ng willow at pumasok sa vortex. Sa sandaling ang huling lumang puno ng willow ay pumasok sa puyo ng tubig sa dibdib ni Yang Yiyo, ang pagkakatawang tao ni Yang Yiyo ng 100 talampakan ng katawan ng Dharma God ay gumawa ng malaking dagandong. Boom! Sa sandaling ito, nawala ang puyo ng tubig, at ang 10 kulay na liwanag na kumakatawan sa 10 malalaking buto ng Dao sa katawan ni Yang Yiyo ay biglang naging malakas at higit sa 10 beses na mas napakarilag. Pagkatapos ay lumitaw ang isang multo sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay ang 3 paa na gintong uwak ng ibon na may halong buhok. Ito ay gumawa ng isang mahabang wow, ngunit ito ay isang gininto ang liwanag na bumubuo ng isang araw. Pagkatapos ay lumitaw ang isang phoenix sa kaliwa, at ito ay umungal at bumangon. Isa rin itong multo. Sa kanan, lumitaw ang 5 kuko na gintong dragon ni Meijia. Pagkatapos, isang matayog na matandang puno ng willow ang lumitaw sa likuran niya. Sa wakas, isang madilim na liwanag ang sumilay sa ilalim ng kanyang mga paa, na naging isang malaking lotus platform. Sa sandaling ito, ang 10 kulay na liwanag sa katawan ni Yang Yiyan ay nawala, ngunit nasa kanyang ulo ang araw, ang phoenix sa kanyang kaliwa, ang 5 kulay na gintong dragon sa kanyang kanan, ang matayog na puno ng willow sa likod niya, at ang itim na lotus platform sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ngayon, matagumpay na hiniram ni Yang Yiyan ang kapangyarihang magsanib. Ito ay hindi isang ordinaryong paghiram ng mana, ngunit ang paraan ng pagsasanib. Siya ay nasa binhi ni tao at kayang isama at makuha ang lahat ng bagay sa mundo. Matagal nang naiintindihan ang prinsipyong ito, ngunit hindi pa niya ito sinubukan. Pero iba ngayon. Hindi niya kayang pangalagaan ang masamang demonyo ni Ji Wuxian at ang kanyang anak na siyang Xingfu. Kahit na delikado, kailangan niyang subukan. Hanggat nagtagumpay siya, maaari niyang sirain ang altar sa pinakamaikling panahon, upang makapasok at sirain si Ji Wuxian at mailigtas ang kanyang anak. Buti na lang at nagtagumpay siya. Pagsasama-sama ng kapangyarihan ng lahat, paghiram hindi lamang ng mana, kundi pati na rin ng mga mahiwagang talento ng lahat, pagtitipon ng kapangyarihan ng 5 magkakapatid na si Mei at pinagsama sila sa kanyang katawan, sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni Yang Yiyan ay tumaas ng husto. Isa na namang kahangahangang estado ang naramdaman niya sa sandaling ito, na parabang siya lang ang nasa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang napaka-misteryosong pakiramdam, ngunit wala siyang oras upang maramdaman ito. Dahil ang lahat ay may presyo, pinagsama niya ang kapangyarihan ng lahat, ngunit kailangan din niyang magbayad ng isang presyo. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang walang kamatayang kristal ay umabot na sa limitasyon ng pagdadala ng kapangyarihan. Alam ni Yang Yiyan na ang oras na ito ay hindi magtatagal. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang walang kamatayang kristal ay masisira, at maaaring madamay din ito si Sister Mei at ang iba pa, kaya kailangang mabilis na harapin si Ji Wuxian. Kapag lumampas na sa limitasyon ang kapangyarihang nagdadala, masisira ang walang kamatayang kristal. Hindi bababasa, ang Taoismo ay bababa, at sa pinakamasama, magkakaroon ng pag-aalala tungkol sa buhay. Dahil ang kaharian na naramdaman niya ay nalampasan na ang mahiwagang kaharian ng immortal na mundo, ang kapangyarihang taglay niya sa sandaling ito ay lumampas sa kanyang sariling kapasidad. Dagandong.
Pinigilan ni Yang Yian ang galit ng walang kamatayang kristal at hindi napigil ang magpakawala ng mahabang dagandong. Sa isang dagandong, gumalaw ang 100 talampakang katawan ng Dharma, at iba't ibang mga inscription ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang bawat inscription ay kumakatawan sa talento ng isang tao, kabilang ang kanyang sariling inscription. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Bigla siyang sumuntok, at sa ilalim ng halo, nataman niya ang masamang espiritong depensa sa labas ng altar. Nang ibato ang suntok na ito, mahinang naririnig ang tunog ng mga dragon at phoenix, mahabang dagandong ng gintong uwak at tunog ng langit at lupa. Ito ang kapangyarihan ng pagsasanib at paghiram. Ang kapangyarihan ay napakalakas. Boom, boom. Tinamaan ang suntok at nagpatuloy ang dagandong, ngunit ang depensa ng masamang espiritu sa labas ng malaking altar ang biglang naglaho. Ang buong mundo ay nanginginig sa ilalim ng kamao ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ng masamang espiritu na sumasakop sa malaking altar ay ganap na nawala sa mundo, na inihayag ang malaking altar na nakikita. Kabanata 2474 Ako, si Yang Yian, ay hindi kailanman binyantaan. Nasira ang mga depensa ng ilang malalaking altar, at nakita rin ni Yang Yian ang sitwasyon sa altar. Ngunit napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Dahil mayroong hindi bababa sa 10,000 katao sa napakalaking altar na ito. 10,000. Pinalibutan ng mga tao ang gitna ng altar, isa-isang nakaupo na nakakross ang paa, bawat isa sa kanila ay kumukurot ng mga kakaibang spell gamit ang kanilang mga kamay, nakapikit ang mga mata, at may nakajos na tingin sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, ang hugis tao na galit na masamang espiritu na nakadikit sa gitna ng altar ay naging mas matindi. Ang mga mata ni Yang Yian ay lumayo mula sa altar, at ang Dharma na katawan na 100 talampakan, na may napakagandang liwanag, ay direktang iniunat ang kanyang kamay sa nagngangalit na masamang espiritu sa gitna ng altar, o si Ji Wuxan at ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Halata sa eksena na si Ji Wuxan ay gumaganap ng ilang makapangyarihan at masamang paraan ng paghahain ng dugo, na sinabi noon ni Old Willow. Ngayon ang kailangan niyang gawin ay hadlangan si Ji Wuxan at iligtas ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Bago iwinagayway ang kanyang kamay, pumunta siya sa pinanggagalingan ng masamang espiritu sa gitna ng altar. Noong una ay inakala ni Yang Yian na ang 10,000 immortal na nakaupo na nakakross ang paa sa altar ay aatake sa kanya, o babantayan ang pinanggagalingan ng masamang espiritu, Ji Wuxan, ngunit hindi niya inaasahan na kapag hinawakan niya gamit ang isang higanteng kamay, ang 10,000 immortal sa altar ay talagang hindi gumagalaw. Ang bawat isa sa ang 10,000 taong ito ay may aura ng masasamang espiritu. Walang duda na sila ay mga taong nagsagawa ng masamang pamamaraan ni Ji Wuxan, at maaaring ituring pa nga bilang mga tagasunod ni Ji Wuxan. Logically, kapag sinira niya ang depensa ng altar, ang mga taong ito ay dapat umatake, ngunit nang iniunat niya ang kanyang kamay sa gitna ng altar, walang reaksyon. Biglang, bahagyang nakaramdam si Yang Yian sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at wala siyang pakialam na mag-isip ng labis. Isa lang ang alam niya, na ang pinagmulan ay ang masamang espiritu sa gitna ng altar. Kung direktang winasak niya ang masamang espiritu sa gitna ng altar, o si Ji Wuxan, hindi na mahalaga ang lahat. Akmang lalapit na sana siya, biglang pumutok ang hugis tao na hinanakit at sumabog. Pumalakpak ito hanggang sa 100 talampakan ang taas, at pagkatapos ay lumitaw ang isang eksena na nagpabuntong hininga kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, 10,000 mga immortal sa altar ay naging isang stream ng sama ng loob na enerhiya, sumunod sa likod, at agad na pumasok sa pinagmumula ng sama ng loob at kasamaan sa kalangitan. Napakaganda ng eksena. 10,000 mga immortal ang naging isang kurba ng madugong masamang enerhiya at sumugod sa kalangitan, pumasok sa pinagmumulan ng sama ng loob at kasamaan. Nang makita ang eksenang ito, medyo natigilan si Yang Yiyo. Alam niyang huli na ang lahat. Halata na ang kabilang partido ay nagsimula ng paghahain ng dugo ng demonyo sa mahabang panahon. Pagdating niya, o nang dumating si Sister May at ang iba pa, naabot na ni Ji Wuxan ang huling yugto, at ang 10,000 immortal sa altar ay naging mga sakripisyo na, ngunit napanatili pa rin nila ang kanilang anyo bilang tao. Ngunit sa oras na ito lahat sila ay naging mga katawan ng enerhiya at pumasok sa pinagmumulan ng sama ng loob at kasamaan, o hinihigop ni Ji Wuxan. Siyempre, ito lang ang eksenang nakita ng malapitan ni Yang Yiyo. Sa katunayan, pagkatapos na makapasok sa Duangan Xianshan, nalaman niyang ang buong Duangan Xianshan ay nababalot ng hininga ng sama ng loob at kasamaan. Gaya ng inaasahan, lahat ng tao sa buong mundo ng Xianshan ay isinakripisyo. Ito ay simpleng nakakatakot. Ngayon ay naghinala si Yang Yian na hindi lamang naiintindihan ni Ji Wuxan ang Yin Yang Thunder Residue Law, ngunit maaaring isang matandang demonyo mula sa itaas na kaharian. Ang gayong malaking hakbang ay talagang imposible para sa walang kamatayang mga nilalang sa mundo upang makabuo. Bagamat nanalo si Yang Yian sa huling labanan kay Ji Wuxan, sa totoo lang, natatakot siya kay Ji Wuxan dahil nanalo siya sa maliit na margin at sa wakas ay hinayaan niyang makatakas si Ji Wuxan. Sa pagkakataong ito ay mas malaki pa ang paggalaw, kaya naman kinailangan ni Yang Yian na humiram ng magic power ng Black Lotus. 10,000 dugong masasamang espiritu ang nawala sa isang iglap,
at pagkatapos ay ang hugis tao na masasamang espiritu sa kalangitan ay nagsimulang pigilan ang kanilang mga sarili. Sa susunod na sandali ay nakita ni Yang Yian ang isang tao, at nanginginig siya. Matapos umatras ang masasamang espiritu, ang taong nagpakita ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Sa sandaling ito, ang ulo ni Yang Xingfu ay puno ng dugo at mahika, at isang maliit na sinabar ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, na mas mukhang third eye. Siya ay nasuspine sa kalangitan, napapaligiran ng mga materialized na masasamang espiritu, at ang mga masasamang espiritu na ibinubuga ay nakaramdam ng takot kay Yang Yian. Dumudugo ang puso ni Yang Yiu. Alam niyang hindi na niya ito anak. Marahil ito ay katawan lamang ng kanyang anak na si Yang Xingfu. Huli na ang lahat. Hindi pa rin niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga pamamaraan ni Ji Wuxian. Bigla niyang nakita ang pagmulat ng kanyang mga mata ng kanyang anak. Ang dugo sa kanyang mga mata ay sumambulat ng ilang talampakan. Bigla siyang napatitig kay Yang Yiu. Bahagyang natigilan ang kanyang mga mata, at saka naglaho, na parabang nawala ang huling kaliwanagan. Hey! Ang unang pangungusap ng ngiti ni Yang Xingfu. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiu na nakangiti at sinabing, Yang Yiu, sa tingin mo ba dapat kitang tawaging ama, hahaha. Nang marinig ni Yang Yiu ang boses, lubos niyang natitiyak na siya, si Ji Wuxian. Nang inag ang puso ni Yang Yiu at sinabing, pinayon ni Ji Wuxian ang anak ko. Bibigyan kita ng paraan para mabuhay at nangangako na hindi kita hahabulin. Mapapawi ang sama ng loob sa pagitan mo. Wow hahaha. Si Yang Xingfu o Ji Wuxian ay tumawa ng malakas, ang kanyang sama ng loob ay napakalaki. Nang tumigil siya sa pagtawa, sinabi niya na may masamang tingin sa kanyang mukha, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipag-ayos sa akin? Sa katunayan, ikaw ay napakalakas at may kayamanan, ngunit ako ay hindi masama pagkatapos kung muli ang aking walang kamatayang katawan sa pagkakataong ito. Siyempre, kailangan kong magpasalamat sa anak mo. Hahaha, hindi ko akalain na sa dinami-dami ng mananampalataya sa immortal na mundo, meron pala talagang isa na anak mo, at sobrang malapit sa akin ang katawan niya. Yang Yiu, hindi mo alam, ang sinaunang pag-aalay ng dugo kasama ang espesyal na pangangatawan ng iyong anak, hindi lang nawala sa akin ang aking taoismo, ngunit naapektuhan din ako ng sakuna. The few, talagang pinagbuti ko ang aking lakas, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Tungkol naman sa paghiling mo sa akin na palayain ang iyong anak, natatakot ako na ito ay talagang imposible, kung hindi, lumuhad ka at magmakaawa sa akin, maaari kong isaalang-alang ang pag-iingat sa kamalayan ng iyong anak, kung hindi man, kung masama ang loob ko, lalamunan ko ang kamalayan ng iyong anak, at talagang mamamatay siya, hahaha. Lumuhad si Yang Yiu at nagmamakaawa sa akin, nakakatuwang isipin, maraming taon na akong hindi nakapunta sa Fairyland, hindi ko inaasahan na sa paglabas ko, makakatagpo ako ng ganoong kawili-wiling bagay, bata ka talaga na disipulo ni Yun Changxi, at ngayon ikaw na ang master ng unang sekta sa Fairyland, hindi ito isang Fairyland na pagmamalabas. Pero, anong magagawa ko? Sa tingin mo ito lang ang mayroon ako. 7,000 years na akong nagpaplano. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano karaming mga immortal sa immortal na mundo ang nagpractice ng aking mga kasanayan. Buti na lang, kung sisimulan kong sakupin ang mundo ng engkanto ngayon, wow hahaha, si Ji Wuxian ay parang baliw na tumatawa sa sandaling ito. Ngunit ang puso ni Yang Yiu ay patuloy na lumulubog. Sa pakikinig sa walang prinsipyong mga salita ni Ji Wuxian, narinig siya ni Yang Yiu na nag-uusap tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na si Yang Xingfu, na talagang isang banta sa kanya, kaya natakot siyang kumilos ng padalos-dalos. Nandoon pa rin ang kamalayan ng kanyang anak na si Yang Xingfu, nakatumbas ng pagsasabi sa kanya na kung ayaw mong tuluyang mawala ang iyong anak, maging tapat ka lang sa bathala na ito, kung hindi, sisirain niya ang kamalayan ni Yang Xingfu kung hindi siya masaya, at pagkatapos ay talagang mawawala siya sa hangin. Bilang karagdagan, ang pagiging unscrupulous ni Ji Wuxian, sa katunayan ng kanyang layout sa mundo ng mga engkanto, natatakot ako na umabot na ito sa isang napaka-nakakatakot na antas, at ang mundo ng mga engkanto ay maaaring talagang pumasok sa isang panahon ng kaguluhan sa susunod. Pagharap kay Ji Wuxian, ang mukha ni Yang Yiu ay napakalungkot. Ano ang dapat niyang gawin? Kailangang iligtas ang kanyang anak, ngunit imposibleng lumuhad ito at iyuko ang kanyang ulo. Sa pagtingin kay Ji Wuxian, huminga ng malalim si Yang Yiu at sinabing, natatakot ka ba na hindi lang si Ji Wuxian? Hindi na niya muling binanggit ang kanyang anak na si Yang Xingfu, at hindi siya masyadong walang muwang na umasa na talagang pakakawalan ni Ji Wuxian ang kanyang anak, dahil imposible ito. Ang tanging pag-asa na mailigtas ang kanyang anak ay ganap na wasakin ang masamang demonyong ito at durugan siya mula sa lahat ng direksyon. Okay lang na sabihin sa iyo, anak. Hindi ako demonyo mula sa itaas na kaharian, ngunit minana ko ang pamana ng demonyong Diyos, pagmamalaki ni Ji Wuxian. Yang Yiu, buntong hininga sa kanyang puso. Hindi nakakagulat. Bagamat hindi siya demonyo mula sa itaas na kaharian, namana niya ang pamana ng demonyong Diyos. Kaya pala may kasamaan siyang paraan. Hindi naman magkamali ang hula niya. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiu. Kung si Ji Wuxian ay talagang isang demonyo mula sa itaas na kaharian na nagbago ng kanyang paglilinang, ito ay magiging isang malaking problema.
Ngunit muli, ang demonyong ito ay hindi rin masama. Ha! Napabuga ng hangin si Yang Yiyo, at dahan-daang nagsabi, ako, Yang Yiyo, ay hindi pa nabantaan ng sinuman mula nang magsanay ako ng Taoismo. Dahil binigyan kita ng pagkakataon, ako mismo ang papatay sa iyo at ililigtas ang aking anak. May isang bagay na talagang nakikita ni Yang Yiyo, ang mga salita ni Ji Waxan ay totoo at mali. Pagkatapos lamang na itayo muli ang kanyang katawan, mukha na siyang napakalakas, ngunit nasakop na niya ang katawan ng kanyang anak pagkatapos ng lahat, at isinakripisyo ang buhay ng lahat ng mga nilalang sa mundo ni Duangan Xianshan, para lamang ayusin ang kanyang mga sugat at palamigan ang kanyang demonyong katawan. Si Ji Waxan ay natatakot sa kanya, kung hindi ay hindi siya titingin sa kanya, at hindi rin siya mananakot. Ito ay tiyak na dahil hindi sigurado si Ji Waxan tungkol sa kanya, Yang Yiyo, na pinagbantaan niya siya. Kaya sa pag-iisip tungkol dito, upang mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili, hindi siya nang ahas na talagang patayin ang kamalayan ng kanyang anak na siyang Xingfu. Si Ji Waxan ang tunay na natatakot sa kahihinatnan. Matapos may sama ni Yang Mo ang paraan ng paghiram ni Sister May at ng iba pa, talagang nahawakan niya ang isang bagong antas sa Taoism. Hindi siya natatakot sa mga pakulo ni Ji Waxan. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ng pagsasabuatan at pandaraya ay mga tigre ng papel. Pinag-isipan ito ni Yang Yiyo sa kanyang isipan ngayon. Sa kasong ito, paano kung patayin kita? Biglang sumambulat ang buong katawan ni Ji Waxan sa isang marahas na aura ng sama ng loob. Ang umiikot na kulay dugong aura ng sama ng loob ay agad na tumakip sa kalangitan at araw, na bumabalot sa buong mundo ng Duangan Xianshan. Bagamat tila napakalakas niya, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at hinintay siyang kumilos, ngunit iyon lang. Sinusubukan lang ni Ji Waxan na takutin ang mga tao. Sa iba, salita, siya ay labis na natatakot sa kanya at hindi nang ahas na kumilos ng madali. Dahil dito, si Yang Yiyo ay mas nakatitiyak sa hula ni Zinjeng na ang masamang demonyong ito ay natatakot, o ang kanyang paghahain ng dugo ay hindi naging ganap na matagumpay, kaya ayaw niyang kumilos, ngunit inaantala ang oras. Sa pag-iisip nito, napangiti si Yang Yiyo at sinabing, sisirain ka ngayon ni Ji Waxan sa ngalan ng bilyon-bilyong nilalang sa mundo ng engkanto. Sa susunod na sandali, kumilos si Yang Yiyo at iniligpit ang kanyang katawan ng Dharma. Sa isang iglap, naging normal siyang laki ng tao at biglang sumugod kay Ji Waxan. Halos sa isang iglap, nagpakita si Yang Yiyo sa harap ni Ji Waxan at biglang sinampal si Ji Waxan. Boom! Ang mukha ni Ji Waxan ay namutla, at ikanaway niya ang kanyang kamao, at ang mga naghihinanakit na mga demonyo ay dumagsa upang labanan ang palad ni Yang Yiyo. Sa isang dagandong, ang mga galit na demonyo ni Ji Waxan ay humarap sa ginintoang palad ni Yang Yiyo, ngunit ang sama ng loob ng mga demonyo ay direktang sumangga na may mainit na tunog. Sa katunayan, para kay Ji Waxan, siya ay huminto para sa oras at pagpapanggap, dahil hindi niya talaga nakumpleto ang muling paghalay ng kanyang katawan ng Dharma pagkatapos ng sakripisyo ng dugo. Ang lahat ng mga nilalang sa Duangan Fairy Mountain World ay isinakripisyo niya, ngunit nangangailangan ng oras upang makuha ang mga enerhiyang ito. Ang hindi niya inaasahan ay nahanap siya ni Yang Yiyo ng napakabilis, at ang pagsira sa altar ay katumbas ng pag-abala sa kanyang spell ng paghahain ng dugo. Ito ay tumatagal ng oras upang umangkop sa katawan ng anak ni Yang Yiyo na siyang Xingfu, at nangangailangan ng mas maraming oras upang ma-accommodate ang lakas ng maraming mundo ng mga Fairy Mountain, kung hindi man ay wala talaga siyang tiwala kay Yang Yiyo. Dati, pinagsanib ni Yang Yiyo ang ilang makapangyarihang tao sa isa. Malinaw na pinagmasdan ni Ji Waxan ang eksena at natakot siya. Naramdaman niya na siya, si Ji Waxan, ay napakasama na, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mas masama pa si Yang Yiyo. Siya, maaari talagang isama ang 5 dakilang master sa isang katawan. Ang kanyang aura ay lampas sa imahinasyon ni Ji Waxan. Naramdaman niya na ang aura na nagmumula kay Yang Yiyo ay lubhang mapanganib. Siya, hindi man lang naglakas loob na labanan siya. Kailangan niya ng hindi bababa sa isang oras upang ganap na matuno ang enerhiya ng buong mundo ng Duangan Xianshan, upang siya ay umangkop sa kinokontrol na katawan at lumaban kay Yang Yiyo. Ngayon ang bawat banggaan ay lubhang disadvantageous sa kanya. Ang pag-atake na ito ay isang pagsubok. Totoo nga, ang kanyang malakas na sama ng loob na aura ay direktang sumangga ng kapangyarihan na ibinubuga mula sa palad ni Yang Yiyo. Hindi ko kayang harapin ang batang ito sa ngayon. Tumalon ang puso ni Ji Waxan, at umatras siya at umungal, ang dagat ng hinanakit, pagsalakay at pagkulong, purgatorio ay walang katapusan. Biglang nawala si Ji Waxan, ngunit ang kalangitan ay napuno ng masasamang espiritu, na patuloy na nagtitipon patungo kay Yang Yiyo mula sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, nilubog nito si Yang Yiyo. Kabanata 2475, 100 espiritu ang pagtakas. Ngumisi si Yang Yian, na nasa gitna nito. Alam niyang gusto siyang bitag ni Ji Waxan at pagkatapos ay magantala ng oras. Tila ayaw niyang direktang harapin siya, ngunit hindi siya bibigyan ni Yang Yian ng pagkakataon. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, umungal siya, ang nagliliyab na araw ay nasa langit.
Sa sumunod na sandali, ang gintong uwak o ang ibong may halong buhok na naging araw sa itaas ng kanyang ulo ay biglang nagpakita ng kapangyarihan, at ang gintong liwanag ay sumabog. Zizizi. Ang talento ng mixed-haired bird ay dinala ni Yang Yian, at sa sandaling ito, hindi lang ang mixed-haired bird ang kasama niya, kundi pati si Sister May at ang iba pa. Ang lahat ng kapangyarihan ay maaaring kontrolin. Pagkatapos ng pagsabog, mas malakas pa ito kaysa sa ibong may halong buhok mismo. Sa pagkakataong ito, ang sama ng loob na masamang espiritu na bumabalot sa kanya ay direktang sinunog ng kapangyarihan ng nagliliyab na araw, umiinit at sumangga. Pagkatapos ang buong mundo ay naging maliwanag at nabuksan sa isang suntok. Si Ji Wuxian, na nasa malayo, ay may galit na galit sa mukha. Ang lakas ni Yang Yian ay mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan, at ang paraan ng pagtrap at pagkakulong ay hindi magagawa. Kaya lang niyang lumaban ng husto. Si Ji Wuxian ay hindi natatakot sa isang tunay na laban, ngunit kailangan niyang magbayad ng ilang halaga. Hindi niya naisip na tumakas, dahil sa antas nila, hindi siya bibigyan ng oras ng lugar para tumakbo. Kaya lang malakas ang laban niya. Paano si Yang Yiu? Sa sandaling ito, ang kanyang tiwala sa kanyang sarili ay tumaas ng husto. Siya mismo ay hindi inaasahan na ang isang hypothetical fusion ay maaaring aktwal na magtagumpay, at ang kapangyarihan na sumabog ay lampas sa imahinasyon. Sa malamig na singhot, direktang inatake ni Yang Yiu si Ji Wuxian sa pamamagitan ng hangin. Nang ituwid ang kanyang buong katawan, ang limang likas na mahiwagang kapangyarihan ay sumabog at pumunta kay Ji Wuxian. Ang liwanag ng araw ng ibon na may halong buhok, ang mga sanga ng willow ng matandang puno ng willow, ang limang kuko na gintong estatwa ni Sister May, ang apoy ng phoenix ng maliit na phoenix, at ang mga itim na lotus petals ng itim na lotus, ay naging libu-libong pagsabog. Ang langit ay puno ng mahiwagang kapangyarihan na pinalabas ni Yang Yiu. Halos walang dead angles, pinuntahan niya si Ji Wuxian. Sa ilalim ng suntok na ito, kinailangan ni Ji Wuxian na ipagtanggol ang sarili, walang pagpipilian. Depende ito sa kung gaano siya makakalaban. Ang kapangyarihan ng pagsira sa mundo ay sumambulat. Daan-daang metro ang layo, ang mukha ni Ji Wuxian ay nagbago ng husto. Ang buong katawan ay napuno ng pulang-pula na masamang kapangyarihan. Ang kasamaan ng Taiyin, isinasakripisyo ko ang aking sarili para tulungan ang mundo, sirain at lumubog, mamatay para sa akin. Kinagat ni Ji Wuxian ang kanyang mga ngipin at tila sumisigaw ng sumpa. Nang matapos siyang kumanta, ang hangin sa pagitan ng langit at lupa ay tumaas mula sa manipis na hangin, ang hangin at mga ulap ay gumalaw ng marahas, at ang kapangyarihan ng kasamaan ay umabot sa hangganan. Naramdaman ito ni Yang Yiu mula sa malayo. Nagkaroon ng mapurol na pakiramdam sa pagitan ng langit at lupa, at ang temperatura sa hangin ay bumaba ng gusto, na parang nahulog sa isang ice cellar. Alam niyang gumagamit ng malaking galaw si Ji Wuxian. Isang hindi pa nagagawang malaking hakbang, ang matandang Diablo ay desperado. Ito ang gusto niyang makita. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapahina at pagkonsumo ng kapangyarihan ni Ji Wuxian maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na supilan siya at iligtas ang kanyang anak na si Yang Xingfu sa isang iglap. Kung hindi, talagang hindi nang ahas si Yang Yiu na patayin si Ji Wuxian ng direkta, dahil talagang natatakot siya na saktan ni Ji Wuxian ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Kapag ang kamalayan ni Yang Xingfu ay nawasak ni Ji Wuxian, ito ay matatapos na. Sa simula pa lang, ginamit na talaga ni Yang Yiu ang diskarteng ito, pinipigilan ang pagkonsumo, at sa wakas ay naghahanap ng pagkakataon para masupol. Kahit alam niyang mahirap, kailangan niyang gawin. Hindi maaaring magkaproblema ang kanyang anak, kung hindi niya maipaliwanag sa kanyang mga magulang at kay Yang Yuking. Malakas ang pagsabog nilang dalawa sa pagkakataong ito. Siyempre, si Yang Yiu ay nasa pangunahing yugto ng aktibong pag-atake, habang si Ji Wuxian ay nasa yugto ng passive defense. Ito ay itinuturing na isang tunggalian. Boom 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 boom. Ang tunog ng kulog ay yumanig sa lupa. Sina Yang Yiu at Ji Wuxian ay nagsimulang makipagkumpetensya ng malakas. Ang dagwang masamang espiritu sa kalangitan ay napunit, at unti-unting nawala sa makulay na pagsabog ni Yang Yiu. Tila halata na ang kapangyarihan ni Yang Yiu ay may malaking kalamangan. Bagamat napakalakas din ng kapangyarihan ni Ji Wuxian, duhado pa rin si Yang Yiu matapos pagsamahin ang kapangyarihan ni Sister May at ng iba pa. Sa isang iglap, muling nagliwanag ang buong mundo. Maging ang buong mundo ng Fairy Mountain World ng pamilya Duangan ay nawala ang higit sa kalahati ng masamang espiritu. Puff! Biglang bumuga ng dugo si Ji Wuxian. Nagulat siya sa sandaling iyon, at ang kapangyarihan ni Yang Yiu ay lampas sa kanyang imahinasyon. Tumakas ka. Napaisip si Ji Wuxian sa sarili. Ngunit hindi madaling makatakas, kailangan mong humanap ng paraan, kung hindi siya bibigyan ni Yang Yiu ng pagkakataon. Dagat ng hinanakit at kasamaan. Si Ji Wuxian ay umungal at naging isang matinding sama ng loob at kasamaan, at hindi mabilang na mga ilaw ng dugo ang kumalat sa isang iglap. Sa oras na ito, nawala si Ji Wuxian. Malamig na sumangot si Yang Yiu, gusto mong tumakas sa kalituhan. Natatakot akong wala kang pagkakataon. Habang nagsasalita siya, 10 kulay na ilaw ang lumitaw sa katawan ni Yang Yiu, at kumalat ang mga ito sa isang putok. Sa isang kisap mata,
Sampung-sampung kulay na halos naging 10, 10 naging 100, 100 ay naging 1,000. Milyon-milyon at milyon-milyon, milyon-milyon at milyon-milyong nagkalat. Sa isang iglap lang, naging makulay ang buong mundo, at nabalot naman ang sama ng loob. Pagkatapos, sa boses ni Yang Yiu, condensation, isang barrier sphere ng Dao-Sid formation ang nabuo, at nagsimula itong lumiit. Binalot nito ang buong mundo ng Xianshan. Sa sandaling ito, kasama si Yang Yiu bilang sentro, ang malaking 10 kulay na hadlang ay mabilis na lumiit. Si Yang Yiu ay nasa loob nito, nagpapatakbo ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang kontrolin ang enerhiya ng langit at lupa. Mukha siyang kalmado at hinuhusgahan na niya ang eksenang ito. Oras na para talagang simulan niyang salakayin si Ji Wuxian. Nakahanap na lang siya ng pagkakataon at tahimik na umalis. Nang si Ji Wuxian ay naging isang sama ng loob at ang walang katapusang masamang espiritu ay kumalat sa labas, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Dao-Sid at kumalat sa kahabaan ng sama ng loob. Dahil ang kanyang kapangyarihan sa pagsasanib ay lumakas sa sandaling ito, ang kanyang Taoismo ay mas malakas kaysa kay Ji Wuxian. Ang katumbas na liwanag ng Dao-Sid na inilabas ay natural na mas mabilis kaysa kay Ji Wuxian at may mas malawak na saklaw. Sa isang iglap, ang masamang espiritu na bumabalot kay Ji Wuxian ay pinakawalan at nagsimulang lumiit. Nang lumiit ito, sa wakas ay kumalma si Yang Yiu dahil ipinasok niya si Ji Wuxian sa loob. Sa kanyang buong katawan na puno ng magic power, hinimok ni Yang Yiu ang kanyang magic power na mabilis na lumiit. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang Dao-Sid barrier na halos kumalat sa buong mundo ng Duangan Xianshan ay pinaliit ni Yang Yiu sa diameter na daan-daang metro. Sa oras na ito, si Ji Wuxian, na nagtatago dito, sa wakas ay nakakita ng mali. Siya ay nakulong ni Yang Yiu. Ano? Hindi alam ni Ji Wuxian na noong inihagis ni Yang Yiu ang Dao-Sid barrier, ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan na si Fang Chen Kun na itinuro sa kanya ni Lan Xin, kaya ginawa niya ito nang walang nakakapansin, kahit si Ji Wuxian ay hindi ito napansin. Sa kasong ito, nang malaman niya, huli na ang lahat. Natarante si Ji Wuxian. Ang malakas na masamang espiritu sa Dagandong ay bumuo ng mas masasamang dragon, at daan-daang dragon ang sumabog. Ang masasamang dragon na yumanig sa siyam na langit ay sumugod sa lahat ng direksyon, sinusubukang lusutan ang Dao-Sid barrier ni Yang Yiu. Ngunit hindi siya bibigyan ni Yang Yiu ng pagkakataon. Ginamit niya ang Watermelon Thunder at ang 5-element Purple Thunder Leaves para tumama sa Dao-Sid barrier. Boom! Bitik! Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog at kulog. Dumagundong ang siyam na dragon ng sama ng loob. Pagkatapos ng isang alon ng mga pag-atake, lumabo lamang sila ng kaunti, ngunit hindi nagdulot ng banta sa mga dragon ng sama ng loob. Ang resultang ito ay pasok sa inaasahan ni Yang Yiu. Sa susunod na sandali, siya ay mukhang kalmado, ngunit ikanaway ang kanyang mga kamay, at ang mahiwagang kapangyarihan ni Sister Mei at ng iba pa ay sumabog. Sa pagkakataong ito, hindi sila pumasok sa Dao-Sid barrier, ngunit direktang idinagdag sa barrier. Ginawa ito ni Yang Yiu, natural, upang ilunsad ang pinakamalakas na pag-atake. Gamitin ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Matapos makumplito ang basbas ng hadlang, huminga ng malalim si Yang Yiu at pinaandar ang Chenkun Dao-Sid Gong. Ang kapangyarihan ng 10 Dao-Sids ay nag-condensed at nagsanib mula sa Fairy Crystal. Kasabay nito, gumalaw ang kanyang puso at na-activate ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Sa susunod na sandali, naramdaman niya kung nasaan si Ji Wuxian at direktang umatake. Boom! Dumagundong ang buong Dao-Sid barrier. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ji Wuxian ang matinding krisis at nagmura, Yang Yiu, hindi mo ba gusto ang iyong anak? Bago siya matapos magsalita, dumating ang pag-atake at sumabog ang magic power. Sa isang iglap, ipinakita ni Ji Wuxian ang kanyang tunay na anyo. Ang liwanag ng dugo sa parang mata na tuldok sa pagitan ng mga kilay ni Ji Wuxian ay umabot sa isang napakatalino na antas. Laban sa atake ni Yang Yiu sa pagkakataong ito. Talagang hindi siya nang ahas na patayin ang kamalayan ni Yang Xingfu, dahil alam niya na kung talagang namatay si Yang Xingfu, wala nang dapat ipag-alala si Yang Yiu, at si Yang Yiu ay magiging 100 beses na mas mapanganib kaysa ngayon. Kaya ginamit ni Ji Wuxian ang huling paraan upang labanan ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ni Yang Yiu at ang kapangyarihan ng 10 binhi ng Dao. Bilang resulta, siya ay malubhang nasugatan. Ngunit hinaranggan niya ito, at ang tuldok sa pagitan ng kanyang mga kilay ay direktang naging mata. Maging ang ilaw ng dugo ay bumasag sa Dao-Sid barrier ni Yang Yiu. Sa ilalim ng pag-ataking ito, naubos ng pagkakataon ng 70% ng kanyang Taoismo. Sa kabutihang palad para kay Ji Wuxian, sa wakas ay nasira niya ang blockade ni Yang Yiu. Sa isang kisap mata, siya magiging dugo at makatakas, kahit na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng malaking halaga. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa kalawakan, at lumitaw ang isang daliri mula sa manipis na hangin, na tinapik ang ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay, na siyang nakamamatay na punto ni Ji Wuxian. Boom! Sumigaw si Ji Wuxian, nanginginig ang kanyang kaluluwa, at pakiramdam niya ay mawawala na siya. Agad siyang gumawa ng desisyon at gumamit ng isang lihim na paraan upang agad na iwanan ang katawan ni Yang Xingfu at lahat, at direktang naging kaluluwa.
Sinunog pa niya ang kanyang kaluluwa ng walang pag-aalinlangan at iniwan ang katawan ni Yang Xingfu. Katawang tao ng kaluluwa. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa susunod na sandali, ang pagkakatawang tao ni Ji Wuxian na daan-daang kaluluwa ay sumugod sa lahat ng direksyon. Laban kayo ni Yang Yiyu hanggang kamatayan, teka lang. Umalangaw-ngaw sa langit at lupa ang halos 100 tinig ng hinanakit. Kasabay nito, binuksan ang 100 mga channel sa espasyo. Ang kaluluwa ni Ji Wuxian ay pumasok sa space channel at nawala. Ha! Ang puso ni Yang Yiyu ay kumikibot din. Ang pagiging mapagpasyahan at kalupitan ni Ji Wuxian, kalupitan sa kanyang sarili, ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi siya humabol, ni gumawa ng anumang galaw, dahil alam niyang hindi siya makakahabol, at hindi niya matukoy kung alin sa daang kaluluwa si Ji Wuxian, o sa madaling salita, lahat ng 100. Hawak niya ang kanyang anak na si Yang Xingfu sa kanyang mga bisig, at sapat na iyon. Naligtas siya sa wakas. Sa sandaling ito, sa kanyang mga mata, ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay mas mahalaga kaysa anupaman. Medyo masama ang sitwasyon, at sa huli, ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay kailangang iligtas. Para kay Ji Wuxian, kumbinsido siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakalupit talaga ng matandang demonyong ito. Talagang pinaghiwalay niya ang kanyang kaluluwa sa 100 para lang makatakas. Ngunit dapat sabihin na ang pamamaraang ito ay ang pinaka-epektibo. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.